So ngayon po umaga, ang topic po natin ay From Pride to Restoration. Kasi po ang theme po natin ay bounce back. Pag sinabi po nating bounce back, may pinanggalingan po tayo, tapos bumabawi po tayo. Okay? Yan lang po, ganun lang po kasimple. Ang ibig sabihin po natin ng bounce back, na meron po tayong dapat pong balikan na mas magandang bagay. Kaya po ito, From Pride to Restoration. Ano pong ibig sabihin yan? Mula po sa pagmamataas, papunta sa, ano sa Tagalog ang restoration? Restorasyon, yan. Mula sa kataasan, papunta sa restorasyon. Okay, mukhang, ang tingin po natin dyan mga kapatid kasi, pag sinabi nating pride, pag merong pagmamataas ang isang tao, mukhang it won't work for us. Merong mga bagay talaga na sabihin po natin na parang nagse-self-destruct tayo, may mga bagay na pangit na lumalabas po sa atin, kaya dapat lang po talaga may restoration po na mangyari. Ang big idea po sa atin pong pag-aaral ngayon, ito, humility will lead you to recognize the sovereignty of God. That's the big idea. Sabihin nga po natin, big idea. So pag nakikinig po tayo ng mga messages, meron pong big idea po doon. Ang big idea, ito po, humility will lead you to recognize the sovereignty of God. Ang kababaan ay nagdadala po sa atin para makilala po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang text po natin ay nasa Daniel 4:34. Daniel 4:34. At the end of the time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified Him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. Maganda rin pong pagbulay-bulayan po natin at marinig po natin yung Tagalog version po nito sa Daniel 4:34. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Ito pong Daniel 4, bihira po nating matalakay po ito, no? Pero palagi ko sa mga Bible study po natin, sa mga Sunday school before, madalas po natin itong mapag-aralan. Pero sa preaching, mukhang madalang po nating madaanan po ito. Ang Daniel 4 is a remarkable chapter. Why? Because it focuses on Nebuchadnezzar at yung kanya pong encounter sa atin pong Panginoon. Yung encounter po niya sa atin pong Panginoon, mariremind po tayo dito that only one, iisa lang po ito talaga, yung nag-hold ng ultimate authority over our lives. Can you say amen to that, mga kapatid? Yan. Ito pong pag-aaral po natin sa Daniel 4, makikita po natin na wala pong ibang may ultimate na hawak at sobrang kapangyarihan sa buong buhay po natin, okay, at sa buong mundo, maliban po sa Diyos. And ito rin pong encounter po na ito ay ipinapakita that He can humble someone, okay? He can humble even the powerful leader, even the powerful king. Ganun po ang Panginoon. Kahit po pinakamataas, kahit po sinong makapangyarihan, wala pong makakapantay po sa Kanya. So pag-aralan po natin, sino ba si Nebuchadnezzar? Actually, ano po ito, kaya po bihira ko pong i-discuss. Ang hirap po kasi ng pangalan. Okay? Pa-spell ko nga po sa inyo yung Nebuchadnezzar. Ang hirap pong banggitin, ang hirap din pong maalala kahit po yung spelling. Sino po si Nebuchadnezzar? Siya po ay isang hari. Hari po siya ng Babylon. He is the king of Babylon. Actually, si King Nebuchadnezzar, siya po ay tinatawag na the Great Nebuchadnezzar. Bakit po? Kasi nga po, siya po ay napaka-influential at yung kanya pong paghahari, napaka-powerful po niya, no? Sobrang lakas ng dating po nito. Maimpluwensya, maraming takot sa kanya,
Napapasunod po niya ang mga tao. Pero ito pong kasaysayan po ni Nebuchadnezzar, ito pong story po na ito ay nagpapakita ng sovereignty nga po ng Panginoon and the dangers of pride. Sabihin nga po natin, dangers of pride. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, yung pong pride mukhang hindi nag-work para po sa atin. Ang pride po, meron pong sinisira po iyan sa atin. Merong panganib po pagka nagmamataas po tayo. So tingnan po natin mga kapatid, yung kalagayan po nito pong si Nebuchadnezzar dahil po sa kanya pong sobrang influence, dahil po sa kanya pong pagiging hari at makapangyarihan, well-known king po siya, tinatawag nga po siyang great. Makikita po natin dito sa pag-aaral po natin, nagkaroon po siya ng napakataas na pagtingin po sa kanya pong sarili. Ang number 1 po natin, yung exaltation of self. Yan po yung makikita po natin sa atin pong pag-aaral sa chapter 4. The exaltation of self, yung pagtataas ng sarili. Daniel 4:28-30, all this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later as the king was walking in the roof of the royal palace of Babylon. He said, "Is not this the great Babylon I have built as royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" So, ito nga po yung kanya pong salaysay. Ito po, nagnanarrate po siya dito actually. Sa Tagalog, sabi, lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Halatang-halata po natin, doon po sa statement po ni King Nebuchadnezzar, yung pong kataasan po niya, yung pride po niya. Isang araw daw po, namamasyal siya sa ibabaw ng palasyo. Hindi po natin alam kung gaano kataas yung palasyo, pero tinitingnan po niya yung buong Babylonia at siya po ay naa-amaze dahil po sa kanyang pong pangunguna, pagiging leader and king over Babylon, na itatag po ang lungsod, napaganda po niya ito at humahanga po siya. Okay? Buti sana kung humanga lang po siya, pero lahat po inattribute po niya sa kanya pong sarili. Sabi niya, dakila ang Babylonia. At ito ay natatag dahil sa akin. Okay? Dahil sa aking kapangyarihan. At itong Babylonia, magiging sagisag ito ng aking karangalan. This is for my majesty. This is for my name. Okay? So, hindi ko alam kung nakaka-relate po tayo. Minsan, pag marami po tayong na-accomplish sa atin pong buhay, tapos parang tinitingnan po natin yung mga na-accomplish po natin, parang nagkakaroon din po tayo ng dahilan para maging proud dahil po sa mga accomplishment po natin. O sana po hindi, ano? Pero meron po talagang mga ganon na habang tinitingnan po nila yung accomplishment nila, habang tinitingnan po nila yung naging success nila, yung kabuhayan po nila, yung tagumpay po nila, yung yaman po nila, nagkakaroon po ng pride po sila. Kasi sabi nila, dahil sa aking sipag, dahil sa aking tiyaga, dahil sa aking pag-iipon, dahil sa aking diskarte, dahil matalino ako, dahil nagtiyaga ako. So yung mga bagay po na yan, naisip natin, ina-attribute natin sa ating sarili. Ano po ba ang pride? Ang pride, napaka-simple lang po sa Merriam-Webster Dictionary. Sabi, the quality or state of being proud. Yan. Yung kalagayan po ng pagmamalaki, yan po yung tinatawag na pride. So napaka-payak, napaka-simple po ng kahulugan. Pero isa po, sa mag-a-agree po kayo, ang pride po is taking undue credit. Okay? Pag sinabi po nating pride, taking undue credit, yung credit na hindi naman talaga para sa iyo, kinukuha mo. Okay?
Nakaka-relate po ba tayo dito mga kapatid? Na meron po talagang parang gano'n, no? Yung mga credit grabber, kinukuha po yung karangalan na hindi naman po para sa kanila. In reality kasi, no? In reality, talaga namang yung mga tao nagsisikap, yung mga tao naman ay nagpupuyat, tama ba? Kung nag-aaral ka, nagpupuyat ka, nagre-review ka, ginagamit mo yung tiyaga mo, yung husay mo, di ba? Tapos talagang hinahasa mo yung utak mo para makapasa ka. Tapos yung iba nagdo-double job, okay? Nag-overtime para makaipon. So pag titingnan po natin yan, talagang ma-appreciate din naman po natin, no? Pero sa bandang huli, dapat mag-isip din po tayo, sino po ba ang nagbigay sa atin ng opportunity? Sino po ang nagbigay po sa atin ng time? Sino po ang nagbigay po sa atin ng lakas? Sino ang tumulong po sa atin para magising ngayong umaga? So pagka maiisip po natin yan, hindi po natin hawak yan. Kanina ang big idea natin, okay, yung humility naglilid sa atin ito para talagang makita yung sovereignty ng God. Yung ang God mismo ang nag-hold ng kapangyarihan para po sa atin. Kung babalikan po natin yung verse na binasa po natin kanina, kaya po natin isinali yung English kasi meron pong parang ownership na binabanggit po itong si King Nebuchadnezzar. Balikan po natin yung verse po na yan. Ang sabi po niya, I have built by my mighty power, yung po mga naka-red letters, sabi, I have built by my mighty power for the glory of my majesty. Ako ang nagtayo. Okay? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan para sa kaluwalhatian ng aking pangalan. Okay? So nakita po natin yung direction ng pagtuturo niya kung saan po niya dinadala yung accomplishment na ito. Kung sino ang itinuturo po niya na pinaka-author po ng lahat na nangyari. Sabi niya, ako ang nagtayo. At ito ay sa pamamagitan ng aking kapangyarihan and for the glory of my majesty. Hindi ko po alam, kung kayo po ay madalas po sa Facebook, meron pong isang content creator, si Asher Hernandez. Nadaanan ko lang po ito. Alam po niyo, nakakilabot po yung kanya pong pagkakalitan niya doon po sa kanyang content. Tingnan nga po natin. Alam po niyo, ito po yung sinabi niya, no? Sabi niya, bakit pagka may tagumpay, ang binibigyan ng credit si Lord? Ayan. Bakit si Lord ang binibigyan natin ng credit? Bakit sa Kanya tayo nagte-thank you? Okay? Ikaw naman ang nagtrabaho noon. Ikaw ang nagpakahirap doon. It's your goal. It's not God's goal. Hindi ko po alam kung kinikilabutan po kayo, no? Parang akin yan, para sa akin yan. Ako ang nagpuyat, ako ang nag-aral. Ano ang bahagi ni Lord? Parang gano'n no? Ano ang part ni Lord? Ano ang ginawa ni Lord para tulungan ako? Bakit sa Kanya tayo magte-thank you? Bakit siya ang bibigyan ng credit? Bakit siya ang itataas? Bakit magpapasalamat sa Kanya? Okay? Itong another side, yan, ipinahayag naman niya. I told you guys that I was born sa Thailand and iba yung religion ko, which is ang sinasamba namin doon na God is elephants. So you don't care if elephant yung God namin because I don't care kung fiction yung God nyo na never nyong nahawakan, never nyong nakita. Oh, grabe po yung kanyang pong mga statement. And actually, nung mabasa ko po ito, hindi naman kagulat-gulat, kasi meron na po akong encounter po nito, no? Nadistino po ako sa isang kabundukan. Nadistino po ako sa isang bundok. Yung pangalan pa lang, Likaw-Likaw. Ade, mukhang bundok na, no? Ang pangalan ng church ay Likaw-Likaw Church. So, nung naandun po ako, ang negosyo po ng mga tao po doon ay nagkakahoy. Ayan. Of course, nagtuturo po ako sa giving. Kailangan po turuan po sila sa giving. Mahalaga po
na tinuturuan po ang tao na magbigay. Kasi po, kapag natuto ang tao na magbigay, daan din po yan ng pagpapala para sa atin. So, hindi pwede pong hindi matutunan. Pero alam po ninyo, itong kapatid na to, sa loob po niya, hindi po siya nagre-react sa akin, pero sa loob niya, bakit ako magbibigay sa church? Ako naman na nagpuputol ng kahoy. Ang trabaho po niya, mag-uuling eh. Ako nagpuputol ng kahoy, ako ang gumagawa ng uling, ako ang nagpapasan ng sako. So iniisip po niya, ako ang nagtitinda nito sa palengke. Saan ang tulong ni Lord yan? So hindi niya nire-recognize si Lord. Pero ang hirap naman pong kontrahin. Kami po na mga pastor, ang importante lang po talaga sa amin magturo. Turuan po yung mga tao para malaman po nila yung dapat po nilang gawin para pagpalain po sila ni Lord. Pero siya, alam po ninyo, ayaw po niya. So wala po ako magagawa. Ituro ko na yung dapat pong ituro po sa kanya. Until finally, isang araw, nag-share po siya. Ang sabi niya, yung itinuturo ni Pastor, laban ang loob ko doon. Pero isang araw, ang sabi niya, habang siya po ay nag-uuling, alam po ba ninyo ipagawa ng uling? Naghuhukay po ng malalim, tapos po doon inilalagay yung mga kahoy, tapos sinisindahan po nila yon hanggang sa maging uling. Hindi po siya pwedeng lumiyab, yung mag-apoy talaga ng malaki, kasi po instead po na maging uling, magiging abo. Hanggang sabi niya, isang araw, yung niluluto ko na uling, yung ginagawa ko na uling, biglang lumiyab. Dala daw po niya yung kanya pong timba, sumalok po siya ng tubig sa ilog. Pagsalok po niya ng tubig sa ilog, diniligan po niya yung uling para mamatay yung apoy at hindi matuluyang matupok. Bigla daw po siya nakapag-reflect. Sabi niya, kanino ba galing yung kahoy na pinutol ko? Kanino ba galing yung tubig na iniigib ko? And finally, sabi niya, kanino ba galing yung lakas na aking ginagamit? Hanggang na-realize po niya ito, and then, to cut the long story short, natuto po siya na magpasako po sa salita ng Panginoon. So, yun po yung mga bagay na dapat po nating makita. Ma-recognize po natin ang kapangyarihan at ang kilos po ng Panginoon para maalis po sa atin yung ganong klase po ng pride. Ang pangalawa po na dapat po nating makita sa ating pong pag-aaral, God's response to pride. Ang Panginoon nagre-react po siya sa pride. Hindi po niya pinalalampas ang kataasan po ng tao. 4:31 to 32. Daniel 4:31 to 42. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan, hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. Ayan. Ang Panginoon, sabi, nagre-react po siya. Okay? Nagre-response po siya sa pride. Kaya po, mahalaga ma-recognize po natin ito. Recognize the unchecked pride. Okay? Recognize that unchecked pride can lead to downfall. Dapat po nating makita po na yung po mga unrecognized na pagmamataas po natin. Kasi madaya po ang tingin. Iniisip natin, tayo na yung pinaka-humble na tao yan, sa balat ng lupa. Pero sa totoo lang, marami din po talaga tayong mga nagagawa na pagpapakita ng pagmamataas sa Panginoon, sa mata ng ating Panginoon. So recognize that unchecked pride can lead to downfall. James 4:6, ang sabi, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows
favor to the humble. God opposes the proud and gives grace to the humble. So, ang Panginoon, ang tinutulungan po niya at binibigyan po niya ng biyaya at grace, yung pong mga mapagpakumbabang loob. So, meron pong consequences ang pride. Meron pong kabayaran niya, ano? Meron pong, kung yung pagiging mababa ay meron pong reward, tinataas po ng Panginoon. Ganon din po, on the contrary, meron din pong consequences ang pride. Dapat po i-reflect natin ang mga areas ng atin pong buhay na kung saan nakakakuha tayo ng mga tinitake natin yung mga undue credit and achievements na dapat po itinuturo po natin para po sa Panginoon. Ang sarap din po mga kapatid, no? Practical nagawain, practical point. Maganda rin po yung nag-journal po tayo. Tapos, kasama sa journal, yung nire-recognize natin, pinapasalamatan po natin ang Panginoon sa mga bagay na nagawa niya buong maghapon. Okay? Nire-realize po natin yung mga achievement, yung mga na-accomplish po natin during the day. At sa Kanya po natin ibinibigay yung po mga bagay po na yan. At number 3 natin, God's discipline and humbling. Ang Panginoon, yung pagdidisiplina ng Panginoon at yung pagbababa sa mga tao na meron pong pride. Daniel 4:33. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig, tinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa ng hamog, siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila, at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pakitingnan po ninyo yung kuko ng katabi ninyo kung humahaba na. Yan. Actually po mga kapatid, hindi naman po bigla siyang nangyari. Si Nebuchadnezzar ay nanaginip pa. Kung babasahin po natin ang unang bahagi ng chapter 4, nanaginip po siya. Nung managinip po siya, merong tumubo na napakalaking punong kahoy sa gitna ng daigdig. Yun ang kanyang panaginip, ho. Tapos ito ay lumaki ng lumaki hanggang sa umabot sa langit. Sobrang lago ng mga dahon, ang daming bunga. At ang maraming mga hayop doon nakasilong, ganun din po yung mga tao, nakukuha po nila yung kailangan po nila doon po sa puno na yon dahil ang dami po talagang bunga. Hanggang isang pagkakataon sa kanya pong panaginip, may bumaba na isang anghel na inutos na putulin ang puno pero wag sagadin. Okay? Wag isagad ang pagkakaputol. Tapos yung pong natira, itatali po yon at mamumuhay siya sa parang, okay, kasama ng mga hayop. So, yun po yung kanya pong panaginip. Pinatawag niya po lahat ng salamangkero. Pinatawag po niya lahat ng mga manghuhula. Pero wala pong makapaghula po nito. And finally, ipinatawag po si Daniel. At si Daniel, pinangungunahan na Espiritu ng Panginoon, na-interpret po niya kung ano po yung panaginip. Actually, ayaw po niyang sabihin sa hari. Kasi sabi niya, mahal na hari, sana po sa kaaway ninyo mangyari ito. Sabi po ng hari, sabihin mo na sa akin kung ano yung interpretation ng aking panaginip. Sabi niya, mahal na hari, kayo po yung mataas na puno na may malagong mga dahon at maraming bunga. At kayo po ay ibubuwal, maaalis sa inyong paghahari, pero merong tuod, yung kapiraso na hindi tatanggalin. Sabi niya, after 7 years, kapag nakilala ninyo ang Panginoon, muli kayong babalik sa paghahari. And ito nga po, ito, verse na ito, sabi, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya
na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. That's the king humiliation. Kahiya-hiya yung kanya pong naging karanasan. Imaginin po ninyo, napakakilalang hari, the great Nebuchadnezzar, king of Babylon, pero ngayon po itinaboy po sa parang, tapos po naging parang hayop ang kanyang itsura, namuhay siya parang hayop. Okay? Labas po ng palasyo, labas po ng Babylon. So, yan po yung naging kalagayan po niya. Instead of embracing humility kasi, naging palalo po siya kahit po meron ng naunang panaginip sa kanya at namuhay siya in difficult times. Ang hirap po ng kanya pong karanasan. So, isang paalala po ito para po sa atin. And number 4, the path of righteousness o the path of restoration. The path of restoration. Daniel 4:34. Pagkatapos ng takdang panahon, ito po yung verse natin, ito na po yung restoration, ito na po yung pag-bounce back po niya. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit. Pwede po ba nating sabihin tumingala sa langit? Kadalasan po, yan po ang susi talaga, no? Para po manumbalik, maka-bounce back po tayo, tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. So, in-acknowledge po niya kung sino ang may lalang, kung sino yung creator, kung sino yung sovereign God. Kinilala po niya ito, pagtingala po niya ng langit, at yung kanya pong pagpupuri, pasasalamat po sa Panginoon, pag-recognize, ito po ang nag-lead sa kanya sa restoration. Meron po tayong mga practical points. Ano po ang mga practical points na dapat po nating i-apply dito sa atin pong pinag-aralan? Identify pride in our lives. Kilalanin natin, i-identify natin yung pride in our lives. Saang mga bahagi nakikita ng Diyos sa akin ang kataasan? Pwede po mga kapatid, pagka po ang iisipin lang yung pagyayabang magsalita, naisip natin baka hindi ako yon. Pero maraming uri, maraming klase, maraming revelasyon po ang pride. So kaya tingnan po natin anong klase ng pride. Meron po yung boasting, of course, naiisip po kagad natin, boasting. Kaya nga po nauso yung di ba? Nauso yung wala yan sa lolo ko, di ba? Kasi nga yung hindi mo na kayang ipagyabang, at least wala sa iyo pero yung lolo mo pwedeng pinabibida natin. Meron nga po isang lalaki na kalbo. Ayan, wag pong masama ang tingin nyo sa akin, no? May isang lalaki na kalbo, ang usapan po ay buhok. Of course, wala siyang buhok, wala siyang maipagyayabang. Pero sabi niya, wala iyan sa tito ko. Okay? Wala iyan sa tito ko kasi yung tito niya malago ang buhok. Anong point po natin? Minsan ang tao, sa kawalan po ng maipagyayabang, gagamit pa ng iba, at least yung kamag-anak niya, para may point pa rin siya na makapagyabang. So, ang pagyayabang marami pong uli, yung kataasan po marami pong klase yan. Boasting, what else? Arrogance, okay? Yung arrogance, parang gusto nating ipakita na tayo po ay superior po sa lahat in various aspects. Self-centeredness is a kind of pride. Yung pagiging makasarili, sentro po sa sarili, gusto po natin, tayo po ang center of attraction, nag-focus po tayo excessively sa atin pong achievements, tapos po yung alam niyo yung parang gusto natin, nasa atin ang focus ng attention ng mga tao, self-centeredness po yan. Yung entitlement, yan. Gusto po natin, tayo ang napapahalagahan. So, boasting, arrogance, self-centeredness, unwilling to apologize.
Tayo po ba ito, mga kapatid? Kadalasan po sa mga relasyon, nasisira po ang mga relasyon dahil po unwilling tayo to apologize. And actually, siguro sa mga couples, mas marami po ito, no? Yung siya ang mali eh. Bakit ako magbibigay ng apology? So, yung unwillingness po natin to apologize, yan po is a kind of pride. Eh, yung iba sabi nila, sobrang humble naman ng iba kasi sabi nila, para lang ma-save yung relationship, kahit wala akong kasalanan, ako talaga ang humihingi ng tawad. So, refusing to admit mistakes, to ask forgiveness when wrong has been done is a kind of pride. Ang isa pa po ay judgmental attitude. So, napaka-quick po natin na hanapin po ang mali ng iba para i-prove sa iba na tayo po ang tama. So, yan po yung isa pong kahulugan pa ng pride, isang nakikita at isang marka na meron po tayong pride. Kapag meron po tayong judgmental attitude, madali tayong mag-criticize, madali tayong mag-condemn ng iba. Ano pa po? What else? Yung pong reluctance to serve. Alam po ba ninyo bakit po ang marami reluctant to serve? Pride po kasi yon. Iniisip ko, pagka ako ang nag-abot ng upuan dito, leader ako ng church, bakit ako mag-aabot sa kanya ng upuan? Dapat ako ang inaabutan ng upuan. Dapat ako ang binibigyan ng pinggan. So iniisip natin ganyan no? So kasi nga superior, merong pride, iniisip natin instead of serving others, hindi po talaga tayo nagsiserve, no? So reluctance to serve. Envy is another one. Yung inggit, yung jealousy over the success of others, over the possession of others, over the abilities of others. Okay? Yung po mga ganyan is a kind of pride. Another one is refusing advice. Pag tayo po ay tumatanggi sa mga payo ng iba, we reject counsel or guidance from others dahil niisip natin, mas alam ko to, iyan po, pride po yan mga kapatid. Yung hindi po tayo marunong tumanggap ng ideas, so nagpapakita po yan ng superiority, mas alam po natin, wala po tayong teaching spirit o teachable spirit. Another thing, seeking recognition. Pagsisik po natin ng attention, pagsisik po natin ng praise, yan, gustong-gusto po natin yan. Another one, defensiveness. Yung sobrang pagdidepensa po natin sa atin pong sarili. Okay? When confronted, kapag tayo po ay nako-confront, so kahit po constructive na criticism, hindi po natin talaga tinatanggap. Yung mga feedback, hindi po natin tinatanggap. We become defensive, that is pride. Mahalaga po mga kapatid na ma-check po natin ito. And number 11, ingratitude. What is ingratitude? Of course, alam na po natin yan. Yung hindi po tayo marunong magpasalamat sa mga blessing, tinitake po natin yan for granted. Sinasabi po natin, I want more. That is ingratitude po yan, no? Gusto po natin laging pinagpapala lamang ng atin pong Panginoon. Okay? Meron po pong victim mentality. Parang sinasabi natin, biktima ako ng pangyayaring ito. And lastly, yan, spiritual pride. Kahit po sa spiritual, yan, mas righteous ako sa iyo, mas holy ako sa iyo, yan. Mas consistent ako sa aking devotion, mas nananalangin ako, mas mahaba ako manalangin. That is a kind of pride. Bakit po natin pinag-aaralan po ito mga kapatid? Kasama po yan sa 7 deadly sin. Bakit po natin pinag-aaralan? Kasi it won't work for us. Hindi po makakatulong po ito sa atin. Nagse-self-destruct po tayo like King Nebuchadnezzar. At hindi po pwedeng i-oppose ng Panginoon ang pagmamataas. Ang tinutulungan po ng Panginoon ay yung pong
kumbaba. Ang isa pa na dapat gawin, bukod sa dapat pong ma-recognize, submit to God's sovereignty. Unless we submit to God's sovereignty and ask for His grace, hindi po tayo magiging humble. Hindi po tayo magiging mababa. Nagiging mababa lang po tayo kapag lumapit po tayo sa God, humingi po tayo ng grace, at naging Christ-like po ang atin pong character. Seek God's restoration. Hingin po natin ang pagbabago ng Panginoon sa atin pong buhay. Hingin po natin yung kapangyarihan niya na magbago, mag-repent po tayo. That's the action we can take para po makabalik po tayo, para makabounce back tayo, and then live a life of humility. Kapag ni-restore po tayo ng Panginoon, just like Nebuchadnezzar, kaya po pala nung ipinaputol yung puno, nagtira pa ng konti, humahanap ang Panginoon ng pagkakataon, nababalik din po tayo sa Kanya. I-restore po natin yung ating kababaan at siya ang kikilalanin po natin na Diyos over our lives. Pagkatapos mangyari po yan, then live a life of humility. Natawagan ko po mga kapatid, yung pong ating praise and worship, kantahin po natin yung inawit po nating solemn song kanina. Ang ganda po ng mga binabanggit po dyan. I-recognize po natin that He is God, that He is unchangeable, that He is powerful. Kilalanin po natin yung kataasan po niya at wala na pong iba. Habang nagre-reflect po tayo sa atin pong sarili, habang inaawit po natin at binibigkas ang kataasan po ng Panginoon, dumalangin po tayo, gawin din po nating panalangin na ibaba ng Panginoon ang atin pong sarili. Live a life of humility. Hindi ko po alam in what point in the story that you are or that we are Nebuchadnezzar, na meron din po tayong ganong klase po ng kalagayan. Kung meron po tayong bahagi sa istorya, pwedeng hindi po kagayan, hindi kamukhang kamuka ng kasamaan at kataasan po ni Nebuchadnezzar, pero doon po sa mga nabanggit po natin na detalye po ng pride, kung meron po tayo nito, let's ask the Lord na ibaba po niya tayo at bigyan po tayo ng spirit ng kababaan sa atin pong buhay, sa atin pong pamumuhay bilang mga anak po niya.